Patuloy sa paglalakad si Oliver hanggang sa sumapit ang pasado 5:00 ng hapon. Pwede na siguro ako magpahinga. Magsasaing pa ako eh. Hapon na rin. Wika niya sa sarili at naupo sa gilid ng isang malaking puno. Napansin niyang nagsisimula na namang kumapal ang ulap sa kalangitan. Kaya naman, nagtali na muna siya ng tolda sa pagitan lang din ng dalawang malalaking nakausling ugat ng puno. Safe siya sa pagitan noon dahil malalaki ang ugat at malapad. Inilabas niya na rin ang mga gamit saka siya nagsaing. Tinignan niya ang sako bag na bitbit niya na madalas niyang paglagyan ng mga nadadampot na gulay at prutas sa gubat. Nakita niyang meron siya noong mushroom at iilang pirasong ampalayang ligaw. Marami rin siyang dalang kalamansi at sili. Biniyak niya ang ampalaya at nilinisan ang gitna. Tapos sabay na hinugasan kasama noong mga kabuti at ipinatong sa ibabaw ng sinaing noong paininin niya na iyon. Inilabas niya na rin ang isang lata ng sardinas at binuksan. Noong maluto na ang kanin at mga nakasapaw na gulay sa ibabaw, ay doon niya ibinuhos ang sardinas sa ibabaw na mismo noong kanin, sa kapinigaan ng kalamansi at nilagyan ng 4 na pirasong maliliit na sili. Saktong pang-isahang kain lang din naman ang laman noong kaldero na kanyang sinaingan, kaya doon na siya kumain sa mismong kaldero. Napapabuga pa siya ng hangin dahil sa magkahalong init at anghang ng kanyang kinakain. Habang sarap na sarap siyang kumakain, ay nakaamoy siya ng amoy usok ng sigarilyo. Agad niyang inilinga ang kanyang tingin sa paligid. Wala siyang nakikitang kakaiba. Ngunit alam niya na kaagad sa kanyang sarili na maaaring may kapre sa paligid kapag ganun naamoy sigarilyo o tabako. Bago naman kasi siya umalis sa kanila, ay puno siya ng pangaral mula sa kanyang lolo. Lahat ng kaalaman noon tungkol sa kababalaghan ay sinabi sa kanya. Marami roon ay naaalala niya, pero yung iba ay medyo malabo. Dahil nakakatulog siya minsan habang nagkikwento ang lolo niya tungkol sa mga nilalang na ganoon. Kaya ngayong naglalakbay na siya, ay nagsisimula na siyang magsulat sa dala niyang maliit na notebook para may mabalikan siyang detalye kapag nakasagupa niyang muli ang mga ganoong uri ng nilalang sa hinaharap. Pero hindi niya inakala na totoong may mga taong ahas na pakalat-kalat sa kagubatan kagaya ni Galema. Pero kung ganitong kapre ay may ideya siya kung paano harapin at pakikiusapan para hindi mauwi sa pagsasagupaan. Dahil sa wala naman siya nakitang nilalang sa paligid, kaya ipinagpatuloy niya na lang ang pagkain. Napasabi na lang siya ng medyo katamtamang lakas ng boses. Kaibigan, makikisilong na ako saglit dito sa teritoryo mo. Isang gabi lang ako rito. Magpapalipas lang ng dilim at bukas ng umaga ay magpapatuloy na ako sa paglalakbay. Hindi ko intensyong manggambala o maminsala ng kahit ano rito. Kaya sana hayaan mo ako makapagpahinga ng matiwasay. Wika niya, pero isang mahinang ungol lang ang kanyang narinig. Base sa kanyang interpretasyon, hindi yun angil na galit. Mukhang ingos lang ng pagsang-ayon. Kaya naman, binaliwala niya na lang at hindi inisip na isa yung panganib. Matapos makakain ay sumandal siya sa punong kanyang kinapipwestuhan. Hinubad niya ang sapatos at saglit minasahi ang nananakit na mga binti at paa. Hindi niya alam kung bakit kahit tahimik ang paligid ay hindi mawala-wala ang kakaibang pakiramdam niya na tila ba may paparating na panganib. Iniisip niyang hindi yun magmumula sa kapre na nasa paligid niya lang. Mukhang iba.
Kaya bilang paghahanda ay muli niyang isinuot ang makapal na medyas at sapatos. Saka itinayo ang pana at lalagyanan ng palaso sa may bukana lang din ng kanyang kubol. Inilagay niya ang itak sa kanyang likuran. Tapos saka naglakad-lakad paikot sa punong kinaroroonan. Kalmado pa rin naman ang lahat. Pero alam niyang kapag nakaramdam siya ng kakaiba, ay may magaganap talagang hindi maganda. Kaya naman, naupo na muna siya sa bukana at mas lalong pinatalas ang pakikinig sa paligid. Samantala, sa bahagi naman ng ating inang babaylan na si Maris, lumipas ang 2 araw ng kanyang pagpapahinga sa mahiwagang dimensyon na tinitira ng mga diwata at mga lambana. Unti-unti na siyang nagkakamalay. Saglit niyang iginalaw-galaw ang kanyang mga kamay at daliri. Nararamdaman niya na ito. Nawala na ang pakiramdam ng pamamanhid. Pinakiramdaman niya rin ang paligid. Hindi malamig. Ibig sabihin, maaaring wala na siya sa kagubatan o wala siya sa loob ng kuweba. Kaya dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pero nakita niyang nasa loob siya ng isang kuweba at may 3 katamtamang laki ng siga sa di kalayuan sa kanya na siyang nagpapainit ng buong paligid. Maging ang kanyang hinihigaan ay doble-dobleng tela na mukhang galing sa mundo ng mga tao dahil may brand pa nga na nakasulat. Nakita niyang may isang lambana ang agad lumipad papalabas. Tapos noong bumalik ay marami na sila. Nasa 10 siguro. Dahan-dahang bumangon si Maris. Nalaman niyang nakahiga pala siya sa isang malapad na bato na sinapinan ng mga dahon bago iyong tela na magkakasapaw. Inang babaylan, huwag po muna kayong bumangon. Mahina pa po kayo. Wika ng isang bigotilyong lambana. Sabi niya naman, si Fiorelina, nasaan? Sabi naman ni Fiorelina na naroon pa sa may bungad ng kuweba. Inang babaylan, narito po ako. Pagkalapit ay sabi muli ni Fiorelina, Inang babaylan, sumandal ka po muna. Baka humandusay ka paharap. Nasaan ako, Fiorelina? Nasa pamayanan po namin. Ito po si Haring Isko, tatay ko. Ito naman si Reyna Inka, nanay ko. Iginagagala ka namin makilala, Inang Babaylang Maris. Ako rin. Masaya ako makilala kayo. Pero, bakit ako nandito? Si Fiorelina naman ang sumagot. Nakatakas po tayo doon sa taong ahas na si Suma. Kaso, sa dami ng kamandag ng ahas sa loob ng katawan mo, kaya sobra ka pong nanghina. Kailangan mo ng ilang araw na pagpapahinga para makabawi ka ng lakas. Pinainom ka rin namin ng mahiwagang tubig para mas mapabilis ang pagsigla ng iyong katawan. Ilang araw na akong narito, Fiorelina? Tanong ni Maris. Napatingin naman ang lambana sa kanyang ama dahil maging siya ay hindi sigurado. Kaya ang hari na ang sumagot. Inang babaylan, 2 araw ka pa lang rito. Kung ang pagbabasihan ay oras sa mundo ng mga tao. Kailangan ko nang bumalik sa paglalakbay. Wika ni Maris at agad nagpilit na tumayo. Pero nagulat siya noong magpalit ng anyo ang hari, ang Reyna pati na si Fiorelina. Naging kasing laki at kasing tangkad iyon ng normal na tao. Tapos inalalayan siya. Inang babaylan, mahina ka pa masyado. Manatili ka pa rito kahit 1 o 2 araw para makumpleto ang pagpapahinga na kailangan ng katawan mo. Saka ka pala ligtas na makakaalis. Wika ng hari. Sabi naman ni Maris, kaya niyong mag-anyong tao? Oo, Inang Babaylan. Kaming mga may dugong maharlika ay nabiyayaan ng kakayahan na magpalit ng anyo bilang isang tao para sa mga espesyal na pagkakataon, lalo na kung may mga tao kaming kailangan tulungan. Sabi naman ni Fiorelina, pasensya ka na, Inang Babaylan. Dito lang sa dimensyon namin kami pwede magpalit ng anyo bilang tao, maliban kay ama.
Si ama ay pwede maganyong tao kahit sa mundo nyo. Pero ako, hindi. Kaya hindi kita matulungan noong mga panahong nanganganib ka at nakikipaglaban. Ano ka ba, Firilina? Huwag kang malungkot. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. Kung wala ka nga siguro, ay baka patay na ako ngayon. Kaya utang ko sa iyo ang buhay ko. Inyong babaylan, kaya nyo na po bang kumain? Magpapahanda na po ako. Pero huwag mo na kayong babangon ha. Sumanda lang kayo dyan at ipagdadala namin kayo ng pagkain dito sa pwesto nyo. Oo sige Firilina, sobrang gutom na rin ako eh. Salamat. Agad na ngang suminyas ang hari sa mga tauhan para maghanda ng pagkain na akma sa normal na tao. Muling nagsalita si Maris. Haring Isko at Reyna Inka, maraming salamat sa tulong niyo sa akin. Lalo na sa pagpapadala niyo kay Firilina bilang aking gabay. Totoo ang sinabi ko, malaki ang tulong sa akin ni Firilina. Hindi lang sa pagbababala sa akin tungkol sa panganib na paparating. Natutulungan niya rin akong pawiin ang lungkot ng paglalakbay ng mag-isa. Nakakabaliw maglakbay ng napakatagal sa kagubatan na walang kausap at walang masabihan ng saloobin. Kahit sa ganoong bagay, ay napapanatag ang loob ko dahil nakakausap po si Firilina. Isang karangalan po sa amin inang babaylan ang maglingkod sa iyo. Siguro naman, alam mong ang mga lambana ay hindi uri ng nilalang na mandirigma. Kaya hindi namin alam kung paano kami iisip ng paraan para makatulong sa kabutihan. Hanggang sa ito na nga makita kong paraan, ang ipadala sa iyo ang nag-iisa kong anak para maging gabay mo at katuwang sa paglalakbay. Maraming salamat uli sa inyo. Muling wika ni Maris. Tumango lang ang mag-asawa tapos biglang nagbalik sa anyong lambana. Inang babaylan, maiwan ka na namin. Si Firilina na ang bahala sa iyo. Magpasabi ka lang kung kailangan mo kami. Oo sige, salamat. Agad na ngang umalis ang mag-asawa kasama ang ibang mga lambana. May dalawang babaeng lambana lang ang naiwan sa harapan ni Maris pero nakadistansya ang mga iyon na tila nahihiya. Ilang saglit pa ay dumating na si Firilina na may dalang prutas. Inang babaylan, ito po muna ha. Nagpahuli pa ako ng kuneho para ipapaihaw. Gagamitan sana namin ng mahika para mag-magic ng inihaw na manok o kuneho. Kaso, wag daw dahil baka hindi masarap. Mas maganda raw kung totoong kuneho o manok talaga. Tapos, ipapaihaw din sa totoong apoy. Sigurado akong iyon ang masarap at mabango kaysa sa gawang mahika lang. Nakakatuwa ka naman, Firilina. Ang ganda-ganda mo pala kapag naging tao ka, no? Maliban lang siyempre sa may matulis kang tenga. Pero kaya naman yan takpan ng balabal kapag naroon tayo sa mundo ng mga mortal. Naku, inang babaylan, si Amang Hari lang po ang kaya mag-anyong tao sa mundo nyo. Kaming lahat ay hindi. Baka raw kasi mamasyal kami sa mundo ng mga tao at makihalubilo, gaya ng ginagawa ng ibang mga engkanto na makikihalo sa mga tao at makikisaya. Tapos magkakaroon sila ng supling. Kaya nagkakagulo ang uri ng tao at engkanto eh. Sa bagay, tama ka Firilina. Oh, akin na yung mansanas. Wala bang saging? Hala, oo nga pala no. Hindi ko naalala. Mansanas kasi ang marami rito. Kaya ito ang una ko nakita. Sige, magpapakuha rin ako ng saging. Yung normal na saging ha. Huwag yung gawa sa magic. Opo, alam naman namin yun. Dapat normal na pagkain kapag para sa'yo. Nagsimula na nga kumain si Maris noong mansanas. Makalipas ang isang oras mahigit, ay dumating na rin ang inihaw na kuneho at nilagang saging na saba. Kaya agad na rin kumain noon si Maris dahil hindi naman siya masyadong nakontento sa mansanas na kinain niya kanina. Lumipas ang 2 araw, nagpaalam na si Maris sa hari at reyna ng mga lambana. Sabi naman ni Firilina, Inang babaylan,
Sigurado po kayo? Kaya nyo na talagang maglakbay? Oo, kaya ko na. Hindi ko na kayang matulog pa ng mahaba dahil sobra-sobra na ako sa pahinga. Sige po, tara na. Wika pa ni Fidelina at agad gumawa ng portal sa isang puno. At noong lumabas ay naroon sila, hindi kalayuan sa pinangyarihan ng pinaglabanan nila Zuma. Sabi naman ni Maris, bakit nandito tayo uli? Hindi ba pwedeng sa bandang itaas naman kaunti? Para bawas layo na sa paglalakad. Inang Babaylan, may mga naiwan kasi kayong gamit rito. Kailangan natin kunin. Nadala ko lang ay yung bag nyo. Pero yung mga sandata nyo ay hindi ko nadala. Ayun o. Ganun ba? Sige, ayos lang pala. Ang mahalaga, nagawa natin makatakas sa taong ahas na iyon. Inang Babaylan, may naisip na po ba kayong paraan kung papaano tatalunin ang taong ahas na iyon? Kasi kung wala, edi ganun lang din uli ang mangyayari. Matatalo tayo. Oo, Fidelina. Masyado lang ako nataranta noon dahil sa dami ng ahas. Nawala ang atensyon ko sa totoong kalaban. Si Zuma talaga ang dapat na puntiryahin, hindi ang mga ahas sa paligid. Dahil siya naman ang nagkokontrol sa mga iyon. Wow, ayos po yun, Inang Babaylan. Mabuti at handang-handa ka na. Nagpatuloy sa paglalakad si Maris habang si Fidelina naman ay nauuna kaunti para maglibot sa paligid at alamin kung meron bang panganib. Noong makabalik si Fidelina, anong balita, Fidelina? Wala po, Inang Babaylan eh. Mga 3 kilometro ang nilipad ko. Pero wala namang aswang o masamang nilalang. Kaya ayos pa po, safe pang maglakad. Sige, magpahinga muna pala tayo. Tanghali na rin, no? Tsaka, teka, ano ka palang baon ko rito na nilagay mo sa bayong? Inihaw na kuneho po. Tsaka, inihaw rin na saging, yung matataba. Ganun ba? Saging na sa bayon. Ayos pala. Masarap ito. Gutom na ako eh. Umupo si Maris sa gilid ng isang may kalakihang bato. Tapos nagpiga ng 5 kalamansi sa maliit na Tupperware sa kanilagyan ng asin. Doon niya isinasawsaw ang inihaw na kuneho na ipinaparis niya sa inihaw na saging. Si Fidelina naman ay nasa ibabaw ng maliit na bato sa tapat lang din ni Maris, kumakain ng mga buto o nuts. Mataas ang sikat ng araw noon nang biglang kumidlat na nasundan ng isang nakakabinging pagkulog. Agad lumipad si Fidelina at nagsumiksik sa damit ni Maris. Inang Babaylan, bakit kumulog? Sabi naman ni Maris. Hindi ako sigurado, pero mukhang may nagwawalang halimaw. Hindi malayong may nangyaring masama. Fidelina, kaya mo bang magtanong sa mga ibon? Baka pwede kang makahingi ng impormasyon. Naku, Inang Babaylan, madamot ang mga ibon rito. Suhulan mo yung kinakain mong maliliit na buto, kapalit na impormasyon. Sige po, susubukan ko. Wika ni Fidelina at agad nang umalis. Si Maris naman ay bahagyang kinabahan dahil may nararamdaman talaga siyang masama. Makalipas ang ilang minuto ay nagbalik na si Fidelina. Halata sa mukha nito ang takot. Anong nangyari, Fidelina? Bakit ka natatakot? Inang Babaylan, bad news eh. Ano nga? May isang taong ahas raw, pero babae. Kinalaban ng isang lalaking pogi. Tapos gumagamit ng pana yung lalaki. Tapos napatay niya yung babaeng taong ahas. Kaya iyon siguro ang dahilan ng kidlat. Dahil sumigaw raw sa sobrang galit yung taong ahas na lalaki. Yung si Zuma yata ang ibig nilang sabihin. Tapos yung malaking taong ahas raw ay papunta na sa lokasyon noong lalaki na pumatay doon sa babaeng taong ahas. Malamang maghihiganti. Ganun ba? Di kailangan pala nating alamin kung sino ang lalaking iyon. Hindi kaya yun si Magnus?
Mukhang hindi naman inang babaylan eh. Dahil wala naman daw iyong kasama, nag-iisa lang talaga. Hindi naman yata aakyat ng bundok si Magnus na mag-isa eh. Sabagay, tama ka Firilina. Inang babaylan, pahingi ako niyang inihaw mong saging. Oh, bakit? Sabi mo kanina ayaw mo nito kasi marami ka naman noong nuts. No choice na po eh. Inubos ng mga ibon yung baon ko. Ayaw kumpletuhin yung mga impormasyon na ibibigay hanggat hindi ko ibinibigay lahat ng baon kong buto ng bulaklak sa kanila. Ganun ba? Pati pala mga ibon, talagang kailangan na ng lagay para magsalita. Oh, heto. Medyo matamis ang isang to dahil madilaw na. Ito ang kainin mo. Di ba mahilig ka naman sa matatamis? Tapos, magpapahinga lang ako ng isang oras. Iidlip lang ako saka tayo magpapatuloy sa paglalakbay. Sinabi ba sa'yo ng mga ibon ang direksyon kung nasaan ang lalaking sinasabi nila? Upo inang babaylan. Pakanan sa daan na tinatahak natin. Okay sige, mabuti at may direksyon na tayo. Sige, iidlip lang ako ha. Kumain ka lang dyan. Heto, mag-iiwan ako ng kaunting tubig sa baso. Ito na ang inumin mo. Salamat po inang babaylan. Tumango lang si Maris at sumandal na roon sa kinakapwestuhan niyang bato at pumikit. Makalipas ang isang oras ay ginising na ni Firilina si Maris. Inang babaylan, mahigit isang oras na po kayong tulog. Sabi niyo, kailangan natin puntahan ang lalaking pumatay sa babaeng ahas. Ah, ganun ba? Pasensya na. Hindi ko alam na napalalim pala ang tulog ko. Agad nang bumangon si Maris at binitbit na ang kanyang mga kagamitan. Kahit papaano ay mabilis naman ang kanilang paglalakbay dahil magaling ang navigator niya na nauuna sa paglipad para makahanap ng mas madaling daan. Sa bahagi naman ni Oliver, pasado 8:00 ng gabi ay nagsimula na siyang magpaanto. Humiga na siya sa loob ng kanyang mini tent pero hindi siya nagtanggal ng mga sandata sa katawan. Naroon pa rin sa tabi niya ang pana at lagayan ng mga palaso. Ang itak naman ay nasa matibay na kaluban at naka-strap pa rin sa kanyang likuran. Nag-aagaw na noon ang kanyang antok at kamalayan nang maramdaman niyang may mabibigat na yabag ng paa sa labas ng kanyang pwesto. Kaya naman, dali-dali siyang lumabas upang tignan iyon. Nakita niyang isang malaking itim na nilalang ang naroon. Nakatayo at diretsong nakatitig sa kanya. Sabi niya naman, "Magandang gabi kaibigan. Sana hindi kita naistorbo no?" Magiliw na bati niya pa. Pero nakatingin pa rin iyon at hindi umiimik. Ilang saglit pa ay inilahad ang kamay na tila may hinihingi. Okay. Alam ko na. Nanghihingi ka ng renta sa pagpapahinga ko sa teritoryo mo. Saglit lang ha. Lumapit si Oliver sa kanyang bag at kumuha ng 5 pirasong tabako. May dala siyang 20 piraso noon. Nakahanda talaga iyon para pambigay niya sa mga kapre kapag meron siyang nakakaengkwentro. Dahan-dahan siyang lumapit roon. Eto kaibigan, may dala akong tabako para sa iyo. Sana sapat na ito. Pakibantayan na rin ako ha, habang natutulog ako. Inilapag na ngayon ni Oliver sa malapad na kamay ng nilalang. Saglit iyong inamoy-amoy, tapos tumango. Saka naglakad na papalayo. Napabuntong hininga na lang si Oliver. Nawala na rin ang kaba niya. Akala niya kasi ay maghahanap na naman iyon ng gulo bago umalis. Mabuti at nadala sa suhol. Muling bumalik si Oliver sa loob ng kanyang kubul at nahiga. Agad na nga siyang nakatulog ng malalim. Kinabukasan pagkagising niya ay nagulat siya noong makitang may isang buwig na saging na saba at iilang pirasong hinog na mangga sa harapan ng kanyang kubul. Napangiti na lang siya at naisip na malamang ang kapre ang naglagay noon doon. Kaya nagsalita siya sa medyo may kalakasang boses. Kaibigan,
Maraming salamat sa saging at sa mangga ha. Tamang-tama, may kakainin na ako bilang almusal. Maraming salamat uli. Wika niya tapos naglakad na muna sa di kalayuan para magbawas ng tubig sa katawan at magbawas na rin ng iba pang bagay na kailangan ibawas. Noong makatapos ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Nagpaninga siya ng apoy at medyo dinamihan niya ang gatong noon dahil balak niyang magpaihaw ng maraming saging na saba para kakainin niya na lang pagsapit ng tanghali at hapunan. Ang iba naman ay inilagay niya sa sako, saka inilagay sa sako bag na daladala niya para bitbit niya iyon sa kanyang paglalakbay. Hindi niya alam kung may matatagpuan ba siyang pagkain o prutas sa mga susunod na bahagi ng bundok na kanyang tatahakin. Matapos makapagpaihaw ng ilang piraso, ay balak niya na sanang kumain nang biglang nanayo ang kanyang mga balahibo sa braso. May panganib at malapit na masyado iyon sa kanya, kaya agad siyang tumayo at dinampot ang pana. Lumayo siya sa kanyang pwesto at naglakad sa bahaging medyo patag at hindi gaanong masukal para mas madali niya makikita ang kalaban, at kung gumagamit man iyon ng ahas o kung anumang hayop ay madali niya ring makikita kung mababa lang ang mga damo at talahib. Ilang saglit pa ay nakita niyang may isang lalaking naglalakad mula sa malayo. Galit na galit, at itsura pa lang nito ay mukhang alam niya na kung sino. Dahil kung iyong si Galema ay nakatago sa mahabang buhok ang kasamang mga ahas, ang sa lalaking ito naman ay hindi. Exposed lang iyon dahil kalbo naman ang lalaki. Namumula rin ang mga mata, maitim ang balat at nangingintab na parang ahas. "Magbabayad ka sa pagpaslang mo sa anak ko!" Sigaw noon sabay kumpas paturo kay Oliver. Nakita niyang may dalawang ahas na magkasing laki ang papasugod na sa kanya. Agad siyang tumakbo papalayo, at noong malapit na sa kanya ay saka siya tumakbo papasugod sa isang puno ng nyug para mailagan ang tuklaw ng dalawang ahas na iyon. Noong makalampas at nasa ere pa si Oliver, ay nag-backflip siya at sa kanya pinakawalan ang dalawang palaso na tumarak pareho sa likurang bahagi ng ulo noong mga ahas. Pero tila hindi iyon apektado dahil malalaki nga. Oo, at naroon nga ang palaso na katarak, pero mas lalo lang nagalit ang mga iyon at galit na bumalik para umatake. Habang tumatakbo ay panay ang pana ni Oliver kay Zuma habang papalapit siya roon. Pero nagulat siya dahil tila may barrier na hindi nakikita ang nilalang. Hindi umaabot roon ang mga palaso niya, kaya gumawa siya ng ibang paraan. Binunot niya ang kanyang dalang itak at umatake patungo kay Zuma. Pero hindi siya natuloy noong humiwalay naman ang dalawang malalaking ahas na nakadikit sa balikat noong lalaki. Ibig sabihin, 4 na malalaking ahas na ang humahabol sa kanya. Kaya naman, mas nilayuan niya ang takbo at palikuliko sa mga puno, saka bumalik sa direksyon kung saan naroon si Zuma. Muli niya iyong pinana sa may likuran, pero ganun pa rin. Hindi tumutuloy ang kanyang mga palaso. Bigla na lang iyong hihinto ng 2 dipa bago makarating kay Zuma. At noong magkaharap sila ay napatitig si Oliver sa mga mata ni Zuma at bigla na lang siyang bumagal sa pagtakbo hanggang sa tuluyan na siyang huminto. Agad naman siyang kinagat ng 2 ahas sa magkabilang balikat. Tapos iyong 2 pa ay sa magkabilang hita naman. Nakatayo lang na nakatulala si Oliver dahil napasa ilalim na siya sa mataas na uri ng hipnotismo ni Zuma. Sa bahagi ni Oliver ay nakikita niya ang mga nangyayari, pero wala siyang magawa. Hindi niya na makontrol ang kanyang katawan. Para na lang siyang nanonood sa isang telebisyon
at walang magawa para pakilusin ang sarili niyang katawan. Sa bahagi naman ni Maris, nagpapahinga naman sila ni Fiorelina noong gabi. Pero alas 5 pa lang na umaga ay agad na siyang gumising. Inang Babaylan, bakit ang aga niyong gumising? Fiorelina, hindi natin maabot ang buhay ang lalaking iyon kung mamaya pa tayo magpapatuloy sa paglalakad. Mauna ka na lumipad at hanapan mo ako ng pinakamadaling daan para mabilis makarating roon. Kapag nakita mo ang lalaking iyon, ay alamin mo ang sitwasyon niya bago mo ako balikan. Okay po, Inang Babaylan. Mag-iingat ka po sa paglalakad ha. Basta, diretsuhin mo lang ang direksyong ito. Okay, Fiorelina, mag-iingat ka rin sa paglipad mo. Agad na ngang lumipad si Fiorelina upang malaman ang panganib na nag-aabang sa unahan at kung ano na ang nangyayari doon sa lalaking pumaslang sa babaeng taong ahas. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 180. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.